Friends, tayo ay pauwi ng one shot at tayo ay nabili. Sale ang kiwi at bumili tayo ng para sa ating pang-lunch. Tayo ay pupunta na sa ating party. At ayun, tayo ay mag-uumpisa na nga magluto. Tayo ay magkakain at ilalagay na natin dito ang ating chicken. Sigagawa tayo ng Hainanese chicken. Yan. So, ayan. And then, prepare na ako ng mga ingredients. Ginger, ito, what they call that, spring onion, and then parsley. So, ayan, lalagyan na natin ng tubig. Konti lang yung ilagay natin tubig kasi mag-water din naman yung tansya kilo lang. 2 cups to ng rice. So, ayan, kasi maglalagay pa tayo ng ihalo natin dito yung ating grated ginger kasi yun yung papalasa. And then, yung ating chicken, nalagyan ko yan na yun siya ng salt. Pero, pag gusto nyo, dagdagan nyo pa ng pampalasa talaga mismo doon sa rice. So, yan. And then, tayo ay maglalagay lang. So, buo yung ilalagay ko nitong spring onion tsaka parsley para mamaya mabilis lang natin siya makuha kasi nga meron din naman tayong mga i-grate na ganyan. So, yan, para makalibre tayo ng steam, isahan na lang, ilagay na natin yung ating chicken. By the way, yung chicken pala, ito yung $10 natin na chicken na binili sa Shop kahapon. So, yan na siya. Lagay na natin, and then sasain na natin, and then wait na natin siya na maluto. So, ayun na nga mga friends. So, while waiting tayo ay gagawa muna natin ang ating side dish. So, gagamit tayo ng cucumber. And then, meron kasi akong, anong tawag dyan? Bean sprout doon. So, pagsasamahin na lang natin yung bean sprout natin, tsaka yung ating, yung ating cucumber. So, ipapas lang natin siya. Pero, actually, magkaiba talaga yung recipe. I mean, paggawa ng iba yung side dish ng bean sprout, iba yung side dish ng cucumber. But since dahil pwede naman tayo mag-adjust, diba? Kakain din naman natin yun. So, let's do it together. So, ayan. Ibabad lang muna natin to siya sa asin. And then, babandawan natin siya mamaya. So, while waiting sa ating rice, gawin muna natin itong mga side dish natin. Yan, sa mga 30 minutes siya ilalabad, and then, babandawan natin siya mamaya. Yan. So, ito na yung ating bean sprout. Iba-blanch lang natin siya, and then, lalagyan lang natin ito ng garlic. Kung meron kayong mga vinegar, pwede nyo rin lagyan ng vinegar. But since wala yata kung available na vinegar, so lalagyan lang natin siya ng salt, sesame oil, and then sesame seed. And then, that's all. Ang ating side dish. And then, syempre, dahil kung Korean nga yung mga niluluto nyo, meron mga spice, mga chili flakes or whatever. So, kung meron kayong mga ganyan, pwede nyo na rin siyang lagyan. So, it's up to you. Yun nga, para kung gusto niyo naman kumain din ng mga Korean kuno, you can adjust. Kasi nga, lagi kong sinasabi na ang cooking is a art. So, it's up to you kung ano yung gusto niyo ilagay na ingredients dyan. At kung ano yung masarap sa panglasa nyo. Kung gusto niyo gayahin yung ito, pwede naman. So, ayan. So, ayan, meron pa pala ako natirang white vinegar. So, while waiting na kumulo yung ating pagbablansyan nitong bean sprout. Uy! Nalaglag. Gawin na muna natin yung sauce. So, yan ay garlic. And then, marami tayo ng soy sauce. Pero since dahil
hindi tayo gagamit ng Korean soy sauce at chuchu. So, let's use soy sauce lang ng Pilipinas. Kasi naman, Pilipino tayo, mag-adjust. So, yan, suka. Sesame oil. And then, maglalagay tayo ng sugar. So, yung ginagamit ko talaga ng sugar is brown sugar. Taste nyo na kung okay. And then, since gusto ko may konting chili, yung chili garlic oil natin. Very useful talaga ito. So, wala na nga, gagawa na tayo ulit. Ayan, look at that. Yummy siya. So, ito yung magiging sauce ng ating side dish. So, since kumukulo na yung ating tubig, ngayon kumukulo na siya, i-off na natin siya. Off na muna natin. And then, ito ay i-blanch na natin siya. So, sasawsaw na muna natin siya dyan. Actually, kung meron kayong cold water, it's better na ibabad nyo siya kaagad sa cold water. So, ganyan lang. And then, isi-strain na natin siya. Hayaan na natin siya kasi nga mainit pa naman yan, so maluluto pa ng gusto. Kaya nga kung gusto nyo mag crunchy is lagay nyo siya sa malamig na tubig. So ayun nga, while waiting, gagawin na natin yung ating dipping sauce. So pag sa mga kumakain na sa restaurant, kumakain kayo, may ganito siyang sauce na nilalagay. Actually, favorite ko talaga itong sauce na to. So, maraming ginger. And then spring onion. Yan talaga yung hindi mawawala. Yan, kung gusto nyo mag-spicy, lagyan nyo ng chili. Ang iba kasi yung ginagawa nila dito is magpapainit sila ng tubig and then, na tubig, papainit ng oil and then ibubuhos nila dito yung pinukulog oil. But before, yung ginagawa ko kasi parang two-way yung pwede mong gawin sa chicken, pwede mo siyang steam. Pag in-steam mo kasi may lalabas na mga oil doon. So yun yung oil na nilalagay ko dati sa chicken ko na. But since hinalo ko siya sa kanin, so yung oil nun mapupunta na talaga dun sa kanin. So wala na siyang oil, so maglalagay tayo ng oil pero hindi ko siya iinitin. Okay lang naman siya kahit hindi siya mainit. So ito na ating spring onion. So masarap to talaga, maraming spring onion. So kung mahilig kayo dito, this is parsley. I'm not sure ako kasi kung meron sa Pilipinas, pero ang meron kasi dyan is yung coriander. Yeah, magkaiba yata yan sila. So, ito yung nagpapasarap talaga dyan. Sausawa ng Hainanese chicken. So, ito ay sariling version ko lang. Pati sa mga side dish, mga idea ko lang. So, kung gusto nyong gayahin, okay lang. Kung gusto nyo naman talaga tumingin sa mga recipe talaga na ano. Pero I think yung lasa is the same pa rin naman. Hindi naman nagkakaiba. Yeah. So,
Gusto ko ng maraming spring onion, tsaka maraming parsley. Hindi pa tayo nagla-lunch nito. So, pagkaluto nito, tsaka pa lang tayo magla-lunch. Dahil, gusto ko talagang maluto to siya ngayon. Gusto ko ito ang kainin ngayon. Yeah. So, yan na siya. Yan na natin gamitin. Look at that. Then, lalagyan natin siya ng salt. Talaga yung nagpapasarap dyan. Salt and yung oil. And then, lalagyan natin siya ng chili. Wala na akong chili oil dahil gagawa na ako today. Yeah. So, yan. So, let's see kung makakuha tayo ng oil doon sa ating chicken. Pero yun nga, wala na sigurong oil yun dahil nandun na lahat sa rice. So, maglalagay tayo ng ating oil. Kayong vegetable oil, gusto nyo initin pa, it's up to you. Ako ayoko nang initin, ganyan lang siya. Yeah. That's it. Yan na yung ating sauce. Mamaya mag-watery na rin yan siya kasi nga yung the best sauce. Yeah. Grabe. Sarap. Sauce na sauce. At ang sauce ng ating side dish. So, ayan. Hinalo ko na yung ating cucumber at yung ating bean sprout. And then, yung isa ko lang na napansin, pag gagawa kayo ng sauce at kung merong sa mga salad, it's better na gawin nyo na una yung sauce bago nyo siya ihalo sa salad kasi mas natutunaw na yung mga asin or whatever na ilagay nyo doon. And then, pag hinalo nyo na siya, mas malasa siya doon kaysa sa yung dito nyo pa lang siya ihalo. Para minsan, hindi siya nahalo ng maigi. So, kung meron kayong gloves, much better para kamayin nyo na lang. Kung wala, kutsarahin nyo. So, kung pwede nyo naman gamitin yung kamay nyo, malinis naman, di kamayin na lang ninyo. So, kanya-kanya yan. As long as komportable kayo habang kayo ay niluluto. Yan. And that's it. Diba? Yan lang siya. Ganyan. Yummy. Grabe. Harap. Hindi mo siya masyadong malalasahan yung garlic and then tama lang yung kanyang pagka-chili. Yan. Lahat din siya ng sesame oil. Not sesame, sesame seed. Look at that. So, ayan na siya. Ito na yung ating chicken.
Isa-slice na natin siya. At lagyan na natin siya. Plate natin. Let's do it. So, ayan na siya, ang ating Highness chicken with Korean cucumber and bean sprout salad. Ew, look at that. Yummy. Let's eat. Thank you for watching. Until next time.